Yo, what's up mga kabasketball? Welcome to another video. Mga kabasketball, Kai Sotto supporters, humanda kayo dahil may isang balitang posibleng magbago sa direction ng basketball career ng maraming players, hindi lang sa Amerika kundi pati sa Pilipinas. Isipin nyo to, kahit pro player ka na, kahit may kontrata ka sa ibang bansa, kahit naglaro ka sa Japan, Australia, G-League o Asia, pwede ka pa rin palang mag-NCAA. At syempre, isang tanong ang gumugulo ngayon sa buong Pilipinas. Kung ganito ang bagong rule, pwede pa kaya si Kai Sotto sa NCAA? Kung gusto mo sa mga ganitong content, mag-iwan ng like, share at subscribe. At wag na din kalimutan i-click yung notification bell below para hindi ka mahuhuli sa mga balita na mainit katulad nito. Tara, simulan na natin. Ano ba talagang bagong rule ng NCAA? Kamakailan, mismong NCAA President na si Charlie Baker ang naglabas ng update na ngayon ay aktibong pinag-uusapan sa loob ng NCAA. Ang punto, hindi na automatic disqualified ng isang player kahit nag-pro na siya. Sa bagong direction na ito, pwede ka pa rin makonsider as NCAA eligible, dadaan ka sa eligibility review at titignan ang buong basketball background mo. Malaking pagbabago ito dahil dati, once nag-pro ka, kahit overseas pa, tapos na agad ang NCAA dream mo. Pero ngayon, malinaw na, binubuksan na ulit ang pinto. Bakit binago ng NCAA ang sistema? Hindi ito kabutihang loob lang ng NCAA. May dahilan ito. Naubos ang elite talents nila. Ang mga top prospects ngayon, diretso na sa G-League, diretso sa Australia NBL, diretso sa Europe at Asia, diretso sa professional contract. Resulta, mina ang college basketball, nawawala ng future NBA stars, nilalampasan sila ng international league. Kaya ang NCAA ngayon nag-adjust, nakipagkompetensya at gustong bawiin ang mga top talent. At hindi lang ito plano, may nangyari na. Isang Croatian player, 4 na taon nag-pro, naglaro sa Europe, may salary history, pero ngayon naglalaro na sa NCAA. Ibig sabihin, hindi na ito impossible. Ang tanong, pwede pa si Kai Sotto? Ngayon, pag-usapan natin si Kai Sotto. Edad, 23 years old, pasok ba sa NCAA age consideration, experience, meron siyang Japan B-League, Australia NBL, NBA G-League, international competition. Profile naman ni Kai Sotto, 7'3" legit center, rare size sa NCAA, position na laging kulang sa US college. Kung pumasok si Kai sa NCAA, mas consistent exposure sa NBA scouts, mas structured ang trainings at system, mas klaro ang role bilang dominant big man, mas pasok sa NBA evaluation environment. Hindi ito step backward. Posibleng alternative path papuntang NBA. Pero realistic ba talaga? So reality check tayo. Hindi ito automatic yes. May mga critical factors pa rin tinitignan. Anong klaseng pro contract ang pinirmahan, ilang taon naglaro bilang professional, anong bansa at liga, at NCAA eligibility committee approval. Pero ang pinaka-importante, hindi na zero ang chat. Dati sarado ang pinto. Ngayon may pathway, may precedent, may pag-asa. At sa career ng isang player tulad ni Kai, kahit maliit na chance, malaki ang value. Anong ibig sabihin nito sa Pinoy players? Hindi lang ito tungkol kay Kai Sotto. Ito ay malaking balita para sa future ng Pinoy basketball players. Meaning nito, pwede kang mag-pro overseas, pwede ka pa rin bumalik sa NCAA, pwede kang maglaro sa US college system, mas maraming career option. Hindi na one-way road ang basketball journey ng Pinoy. So ngayon, kayo ang tatanungin ko. Kung ikaw si Kai Sotto, papasok ka ba sa NCAA kung may pagkakataon? O itutuloy mo na lang ang professional path sa Japan, Asia or Europe? Comment your thoughts below. Like, share, subscribe. Gilas Pilipinas Laban.